Sa usapin po ng agrikultura, minsan ang mga magsasaka ay hindi kontrolado ang pagpepresyo sa mga naanin nilang gulay. Resulta po nito ang pagkalugi o ang hindi nila pag-arangkada. Sa Lipa, Batangas, natuklasan po ng ating kasamang si Jules Giang na ang mga magsasaka ay may kapasidad na magpresyo at direktang magbenta ng kanilang mga naaaning gulay. Tunghayan natin yan sa tanong ni Boss, Sagot Ko. Kasalukuyan ay usong-uso ang bawat isa ay ang kumita ng malaki. Ay di ang sasakalin naman ay maliliit na magsasaka na walang kaalaman sa pagbibigay ng presyo ng halaman. Ito ang pangunahing simpatya ng mga magsasaka ng Lipa noon. Wala silang kapasidad na magpresyo ng kanilang mga inaning gulay na kanilang pinaghirapan. Dagdag pa nga ni Mang Olimpio na may mga traders o mga middlemen na minamanipula ang pagpepresyo na ikinalulugi ng mga magsasaka. Palibasa, may kababaang loob barangay, kaunting bola-bola lang bilang traders na bulero mga yan. Pinag-aaralan na nila kung napapag-aaralan ng trader kung magkano sa tanto yan nila makakuha ang paninda. Ang problemang ito ay tinugunan naman agad ng lokal na pamahalaan ng Lipa. Hindi nawawala ang sindikato dyan Pag hindi mo napansin, pag hindi mo talaga tinututukan sa lahat naman ng areas, even sa rice or even the city. Pag hindi mo tinututukan, hindi mo ni-regulate, hindi mo na supervise ang distribution and marketing, nangyayari yan. So, binigilan natin. See to it na wala nang manipulation ng price at saka talagang i-bear. At saka ito, direkta kasi itong amin sa direkta sila sa producer. Tinulungan, sinaportahan natin ng producer, yung mga farmers. Kaya, syempre, napakamura lang sa kanila. Ang dapat kitain sana ng ating mga magsasaka na talagang ng ating mga gulay ay napupunta lang halos doon sa mga middlemen. So, inaalis natin yun. So, sa pamamagitan ng grupo na ito, alam na nila kung paano gagawin. Katuwang din ng LGU ng Lipa ay ang Tuwi Community and MPC o TCMPC sa pagtigil sa manipulasyon ng pagpresyo ng mga gulay. Ang mga traders na madaya ay lumipat na lamang sa ibang lugar nang malaman nilang maalam na ang mga magsasaka ng Lipa. Simula pa ay aking ipiniliwanag sa kanila na sila'y gagawin naming mga mangangalakal na magsasaka. Kaya doon sa aming ginagawang pag-aaral, nakasama na doon yung aming pag-aaral kung paano makakakuha kami ng institutional markets. Ang karaniwan ay ang namimili sa mga farmers ay mga traders at ang mga traders ang nagtatakda ng halaga. Ngayon sa aming paraan, sila ay aming tinuruan na magkaroon ng costing. Talagang nagiging puhunan nila sa kanilang pagsasaka. Kaalaman lamang ang kailangan ng mga magsasaka kanilang maprotektahan ang kanilang mga sarili mula sa mga mandarayang mga traders. Ehemplo ang mga magsasaka ng Lipa dahil may kapasidad na silang kontrolin ng tama ang presyo ng kanilang mga naaning gulay. Salamat sa LGU ng Lipa, sa TCMPC at sa National Livelihood Development Corporation o NLDC. Mula mismo sa Lipa, Batangas, para sa tanong ni Boss Sagot Ko, ako si Jules Giang ng Telebisyon ng Bayan.